Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap mga kababayan. Just in po, kapapasok lang PNP, no? Tinanggalan po ng security detail si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Nako po, ano tong nangyayari, no? Kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na binawi na ng Philippine National Police o PNP ang security detail na ibinigay po sa kanya, mga kababayan. Nako po, no? Grabe naman yung nangyayari na to, no? So, nawalan na po ng security etong si Senator Bato de la Rosa at abangan natin ang mga susunod na kabanata. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan, no, sa pagtatanggal ng security details ni Senator Bato de la Rosa? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion, alright? So syempre bago natin umpisahan ang ating usapan mga kababayan at ang ating reaction video, no, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so ating alamin ang mga balitang ito mula sa teleradyo serbisyo mga kababayan at ano nga ba? No, ito nga nangyayari na to at tinanggalan, no? At ano ang dahilan bakit tinanggalan ng security details itong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan? Alamin natin ang balita. Let's go. Samantala, security detail ni Senator Ronald de la Rosa binawi ng PNP. Nagbabalita at nagsaserbisyo mula sa Senado. Nakabalik na to mula Cebu. Wala, nakabalik na naman. Bio reporter, alamin natin. Si Robert Mano. Robert, kay bilis naman ang iyong bakasyon. Magandang hapon. Yung reporter pala. Kayo naman eh. Kala nyo naman kung sino. Magandang hapon tayo sa attorney. Kinupirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na binawi ng Philippine National Police ang security detail na ibinigay sa kanya sa Davao. Kahapon niya, pag-uwi niya sa Davao, nalaman niya na pinag-report na sa kanilang unit ang dalawang pulis na may ilang taon lang natalaga para bigyan siya ng seguridad habang siya ay nasa Davao. Pero sabi ni de la Rosa, normal lang ito at po pwede naman talaga na bawiin anumang oras ang kanyang security detail sa kabila. Yun naman pala, pwede naman palang bawiin yung security details. Kayo naman, no? Masyado naman kayong napaparanoid at mga napapraning, mga kababayan. Pwede naman palang tanggalin talaga yung mga security details na yon, di ba? Nito, hindi naman niya nakikita na panggigipit ito sa kanya. Umamin na siya. Hindi po yan panggigipit sa kanya, mga kababayan, no? So, kung yung mga DDS dyan, no, iiyak na naman yung mga yan. Palalabasin na naman nila na ginigipit siya, no, si Senator Bato de la Rosa. Palalabasin ng mga DDS vlogger na yan, no, na ginigipit nila, no, ng gobyerno, no, ng administrasyon, si Senator Bato de la Rosa, no, para bumaliktad, no, sa kanyang dating amo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Yan po yung palalabasin ng mga yan. Kita nyo. Abangan nyo yan. Sigurado yan. Palalabasin yan ng mga DDS vlogger na panggigipit. Etong ginawa na to, no, ng pagtanggal sa security details ni Senator Bato de la Rosa. Pero kung mapapanood nila etong balita na to, malinaw na sinabi mga kababayan na pwedeng tanggalin ang security details at si mismong si Senator Bato de la Rosa ang nagsalita o nagsabi na yung security details pwede naman daw po talagang tanggalin at hindi po yan panggigipit, no, mula sa administrasyon. Sa kabila nito, hindi naman niya nakikita na panggigipit ito sa kanya. Hindi po panggigipit, ha? Yung mga DDS vlogger dyan, ha? Baka sabihin nyo na naman, ginigipit si Senator Bato de la Rosa. Iingat lang niya mga commander ng pulis. Hindi niya ito panggigipit, kundi umiiwas lang sa problema mga opisyal ng PNP. Umiiwas sa problema, no, ang mga opisyal ng PNP, mga kababayan. Diba? So ayaw lang nilang madawit o madamay ang PNP sa nagiging problema ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Okay, so malinaw po yun mga kababayan, ha? Kung ano na naman palabasin ng mga DDS vlogger dyan. Alam niyo naman yung mga yan. Diba? Ay binawi, wala naman siyang security concern at sanay naman siya sa banta. Wala siyang security concern, mga kababayan. Ibig sabihin,
safe na safe po ang pakiramdam ni Senator Bato de la Rosa. Di ba? Ikaw ba naman dating PNP chief? Talaga namang safe na safe ka. Di ba? So, yung mga DDS vlogger dyan, asahan ninyo, nababalik na rin nila ang kwento at gagawa sila ng panibagong kwento at syempre, sigurado yan, palalabasin nila na ginigipit ng administrasyon etong si Senator Bato de la Rosa. Matik yan. Matik yan, mga kababayan. Sigurado tayo dyan. Gawain nila yan yung magpakalat ng fake news. Misinformation. Diba? Yung mga DDS vlogger na yan. Diba? Kaya nga gumugulo Pilipinas Dahil yung pagkakalat nila ng mga lumang balita, no? Yung mga lumang balita ng mga 2 years ago, no? Ibinabalik nila, ginagawa nilang relevant. Yun yung sinasabi natin. Ano sabi nila ng mga karaan? No, mga general daw, no, ng PNP nag-resign. No, nag-resign daw mga kababayan sa administrasyon ni PBBM. No, yung balita pala na yun 2 years ago pa. Oh. Ganyan sila magpakalat ng fake news. Kaya ingat kayo, itong balita na to, sigurado yan mga kababayan, mababaliktad yan. Kahit Binawi, wala naman anya siyang security concern at sanay naman siya sa banta. May mga nag-volunteer naman anya ng mga retired PNP personnel na dati kasamahan niya at dati mga tauhan. Nang tanungin ukol sa report na may denial ang Philippine National Police na tanggalin siya o na tinanggalan siya ng security detail, sinabi niyang tanungin na lang ng PNP ang kanilang mga tauhan. Hindi pa naman alam ng senador kung pinarecall din ng mga pulis na naka-assign na magbibigay naman sa kanya ng seguridad kapag siya ay nasa Metro Manila. Yun mga kababayan, malinaw po ha. At syempre may mga nag-volunteer po no, na mga dating kasamahan ni Senator Bato de la Rosa. Tignan natin, no, mga kababayan, kung sino-sino nga ba yung mga nag-volunteer na yan. No? At ito nga din kasama dito sa Philippine Star, Senator Bato de la Rosa said, mga kababayan, nagtago po itong si Senator Bato de la Rosa pero nahuli din po siya mga kababayan. No? Nagtago po siya, mga kababayan, sa Bicol, pero nahuli din po siya. Okay? Sabi dito, ano ba nangyari? Ba't siya nagtago at paano siya nahuli? Ito yan, mga kababayan. Senator Bato de la Rosa said, these guys might not help him evade arrest since people still know him. Yun naman pala yun. Nag-disguise siya, pero sabi niya, hindi daw po yun makakatulong, no, para matakasan niya yung pag-aresto sa kanya dahil kilala pa rin daw po siya kahit mag-disguise siya. Di ba? Ano bang ginawa niya? Tinry ko na nag-cap ako, nag-jacket ako, mask ako, nakita ako ng isang tao sa Bicol. Sabi sa akin ng tao na nagbebenta ng kamote, kilala kita, si Bato ka, wala na, patay na, sabi niya. So kahit anong gawin niya, kahit nagsuot daw siya ng cap, nagsuot daw siya ng jacket, nagsuot siya ng mask, nakilala pa rin siya mga kababayan. Diba? Yun yung sinasabi dito ni Senator Bato de la Rosa. When asked about his strategy, so he will not be arrested. Yung strategy daw niya para hindi siya maaresto na once ni-release na daw yung warrant of arrest, ano sabi ni Senator Bato de la Rosa? Huwag daw tatanga-tanga ma. So kahit anong gawin, kilala pa rin si Senator Bato de la Rosa. No, kahit anong gawin niya pagde-disguise mga kababayan, di ba? Ano sabi dito? Mga komentaryo dito, no? Ano na ito ng 12,000 reactions mga kababayan. Tignan nga natin. Mas marami yung laugh emoticons. Nakakatawa naman kasi talaga. Imagine mo, nag-mask ka, nag-cap ka, nag-jacket ka, kilala ka pa rin ng tao. Ayan, nasabi dito, ladies and gentlemen, positions are temporary. Ranks and titles are all limited. But the way you treat people, he always be remembered at the end of the day. Therefore, be humble, not boastful. Okay? So, natural comedian si Senator Bato. Sure win yan in the Senate. Okay? For someone who is supposedly in hiding, he sure talks a lot. Okay? So, manghiram po kayo ng wig kay Congressman Marcoleta. Mabisa po yan.
Nako naman, no, pati si Congressman Marcoleta na damay dito. Alam mo, nakakatuwa itong mga kababayan natin. Eh. Ikaw na dapat yung isang mabuting ehemplo para sumunod sa batas, pero ikaw mismo tagagawa ng batas na di sumusunod. Oh, grabe naman yan, no? Mga kababayan natin. At ito mga kababayan, no, may mga nagano sa kanya, may mga nag-volunteer naman. Kayo naman, masyado naman kayo eh. May nag-volunteer naman. Sino nga ba yung mga nag-volunteer na yan, mga kababayan, no? Ayan, na-post po ni Senator Bato de la Rosa. When my security details were recalled by the PNP, retired cops and soldiers started volunteering as replacement. Yun naman pala, may nag-volunteer naman pala ng mga retired na police at sundalo, no, bilang replacement na sa kanyang security. They have no firearms but they are equipped with kamote, balanghoy, saging, manok, tabis, pati manok. Equipped ko daw ng may mga gamit daw na kamote, balanghoy, may dala pang saging, tsaka manok Bisaya. And ready to survive with me. Very heartwarming. Parang no? Parang nagdala ng pagkain, parang pagka magtatago Ang kulit lang Diba? So, yan mga kababayan, anong masasabi ninyo dito sa mga balita na to? No? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Please subscribe din yung isa channel natin mga kababayan. Nandiyan po yung Mobs Reaction TV. Nandiyan yung link sa ibaba. Pakisuportahan naman po. Okay? Peace. I'm out.